is your pastor preaching, and you are welcome to join me today sa ating pag-aaralan. Kamustahan muna tayo. Kamusta na ang inyong bigasan? May laman pa ba? Yes, God is good. At alam natin na panahon ang ginagamit din ng Panginoon para lalong tumibay ang paniniwala natin sa Kanya. Okay? So, this time, gusto nating pag-aralan ang isang passage na sinabi ng ating Panginoon. Matatagpuan ito sa Roma 8:35. Okay. So, hintay lang muna, hanapin ko lang. Sa Tagalog. Sa English. So, sabi niya, sa New King James Version, sabi niya, "Who can separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? So, as it is written," okay, hanggang doon lang po siya. So, who shall separate us from the love of God? In other translations, meron din po siyang, yung who pinapalitan, what shall separate us from the love of Christ? At alam naman natin na ang tinatanong kasi, ano daw ba makapaghihiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin? So, siguro, pwede na siyang sagutin. Wala talagang makapaghihiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung mga binanggit natin, sabi nga niya, parang yung mga panahon na tayo ay nagkukulang sa pananaw natin para ipagkaloob sa ating Panginoon. So, yung mga pagkukulang ba natin, yung mga pagkakamali ba natin, yung mga failures ba natin, no, magiging dahilan para tayo mawalay sa Kanya? Of course, the answer is yes. Hindi kailanman magiging dahilan ito para hindi tayo mahalin ng Diyos. At alam naman natin, God has given us the best, no? Noong inalay niya ang ating Panginoong Hesus para sa atin. So, merong isang statement, sabi nung statement, God's great love for us is not diminished or terminated by our failures, our shortcomings, or sins, because it goes back to God's choice of us before the foundation of the world. So, ang sinasabi lang po sa atin, bago pa man nilalang ang mundong ito, pinili na tayo ng ating Panginoon. So, God has already made up His mind to love us. No? Kaya, sa puntong yon, wala talagang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Okay? So, ang tanong, sabi niya, una, patulad ng pinag-aralan natin, so what can separate us from the love of God? No? Pangalawang tanong, what can separate God from our love? No? So, yung unang tanong, what can separate us from the love of God? Of course, yun nga yung verse na sinabi ko sa inyo. Ang answer is, there is nothing. Wala pong makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero what can separate God from our love? Yan. Ang sagot, there is something.
something. So sa ating pong tao na pinag-alayan ng pagmamahal ng ating Diyos, mayroon pong something na nagiging dahilan para mawalay tayo sa pagmamahal natin sa Kanya. So, let us always put in mind, no, na God knows everything, no? Alam ng Panginoon ang lahat ng bagay. At even before things happen, yun yung specialty ng ating Panginoon, no? Before things happen, meron na siyang magandang balak para po sa atin, no? May maraming story sa Bible that you would see that maraming mga characters na nag-suffer muna sila, kaya yung on the day of their sufferings, no, parang yun yung test, no, na it proves how much they love God, no. Yung bang on the day of the suffering, they still will worship God, they still will praise God, no.